Okay, ngayon ito naman ho pag-usapan natin. Ito hong trust rating ni PBBM bumaba. Ganon din naman po ang approval rating po ni VP Sara bumaba rin ho sa surveys nito pong nakaraang June 2024. Okay, so linawin lang natin ha. Yan po ay isang buwan bago po ang State of the Nation address, bali pinakapangatlong State of the Nation address ng ating Pangulo. Right? Kasi yung mga lumalabas ngayon, mga chika-chika na, oh, si PBBM, tinabunan na ni Sara. Bakit kailan ba naman nagkaroon talaga ng survey? Lalo na yung survey ngayon na bagong lumabas, magmula pa ho, yung Pulse Asia, magmula pa noong 2020, wala talagang inilamang dyan si BBM. Wala talaga. Lagi po talagang angat sa kanya si Sara. Maski roon sa kung sino yung magiging pampangulo, wala ho talaga. Okay, kaya natanong sa akin kanina, sabi ko, bakit? Kailan ba naman umangat yan si PBBM? Pero tingnan po natin naman itong dalawang survey ng dalawang magkaibang kumpanya. Okay? Now, ang makita naman po natin dito, ito po yung mga balita nila ha. Marcos approval trust rating slide, Sara Duterte keeps high score. Lagi naman siyang ganun. Siya yung may pinakamataas palagi na ratings. Common sense kasi wala naman trabaho ang Vice President. Di ba? Walang trabaho eh. Isa lang ang trabaho niya. Iniwan pa niya. Tapos ang Vice President dahil walang trabaho, di ba? Ikot lang ng ikot ng ikot ng ikot. Okay, dito, next naman is Marcos Romualdez least trusted among top government officials survey. Okay, well actually sa survey na to, si Romualdez po siya po yung performer dito kung tutuusin. Bakit? Umangat po yung kanyang ratings both sa kanyang approval rating at saka yung trust rating ni Martin Romualdez mula po sa pagiging pinaka least trusted. Talaga namang siya yung binomba ni Sara ng matinding atake noon 'Di ba? Dahil nanatili sa pwesto, hindi natanggal si SMR para ipalit yung manok nila, 'di ba? At na-demote pa ng kapwa kongresista etong si Gloria Arroyo. Then sinimulan niya na yung tawag na tambalos-los. Tapos issue nila corrupt daw, nagnenenok ng pera. At maraming dahil nga ang kanilang mga vloggers ay organized, talaga namang well-funded, talaga naman na very effective yung kanilang ginagawang mga paninira. Okay, ito sabi, despite cabinet exit, Sara Duterte maintains top approval trust ratings, Pulse Asia. And then, isa naman, Pulse Asia, Marcos approval down 2 points, Sara up 2. Okay. So, ito yung survey, pero mas maganda, tignan natin yung maganda yung dalawa na sana Teka ha. Para magkatabi. Okay. Ito. So, ito yung survey nila. Yan. So, dito sa Pulse Asia, makikita ninyo dito, si PBBM po, it is actually not really a disaster, pero dito sa kanyang approval rating because he still enjoys the approval of the majority na na-appreciate namin yung ginagawa ng Pangulo. Ganoon naman talaga 'di ba? Pero yung trust rating niya ang nadisgrasya. Kasi magmula po nung March na 57% naging 52%. Bakit naman ganoon? Ang laki ng ibinaba. But syempre, marami yung mga factors yan. May pag-usapan natin. And then, si Sara naman, yung kanyang approval rating na dati po ay 67% nung March ay naging 69%. So, 2 points yung kanyang itinaas. Trust is 71. And then si SMR po, dati ang kanyang trust rating ay 31% nung March. Ngayon ho ay naging 35%. Then yung approval niya is 35%. Si Escudero, nalamangan pa sa trust rating si
PBBM, 69%. Uy, tatakbo na yung presidente sa 2028. 'Di ba? Ngayon, wala silang binigay na score sa kanya sa approval kasi kakaupo lang naman niya nung May. Okay? Ngayon, dito naman po, tignan niyo yung petsa ha, June 17, 2024. 'Di ba? So ito naman ho, kabilang kumpanya, June 15, 20 na hanggang 19 ng taong ito ang kanilang survey. Now, ganoon din, approval and then trust rating po. So, ang baba naman talaga lagi ng score ni PBBM, mababa ang scoring dito eh sa Publicus Asia. Ngayon, dito kay VP Sara ang pinakamalala kasi yung kanya hong first quarter ng kanyang approval rating po ay ang laki ng ibinagsak, naging 46 from 53% naging 46%. Trust rating niya 46 dati naging 41. Okay, noong June. So ito hong Pulse Asia at saka ito hong Publicus Asia, mas mapapaniwalaan ko ang Publicus Asia kung tutuusin kasi po nandito yung isang kakampi nila ang DDS na si Maloti Kia, yung matabang babae. Oh. 'Di ba? Hindi gaya rito sa may Pulse Asia na ever since naman talaga ano 'yan, mababa na palagi diyan si PBBM. Tsaka may ano 'yan eh, may marka na 'yan na ano na paid yung surveys nila or commission surveys ang ginagawa nila. And then, Chis Escudero 58%, 58 noong first quarter, naging 47, bumaba din. Si PBBM talaga ang nakakatawa dito sa survey na to kasi yung 44 na approval niya, na-maintain niya ito ng second quarter. So June. And then yung trust rating, wala ring nagbago. Ibig sabihin, walang mga Pilipinong nawalan ng pagtitiwala at approval sa kanyang yung mga naka-appreciate, hindi ho nabawasan. Hindi man nadagdagan, importante ay nakip niya, na-maintain niya po yung kanyang ratings dyan. Diba? And then tingnan natin sa SMR, dating 25, naging 27, yung trust rating niya ay tumaas din from 18 to 19. Very, very low pa rin naman, pero importante ho ay may progress. Okay, so this is actually critical for doon sa mga may iba pang mga political ambition kasi kailangan nila talaga mag-invest dito po sa surveys. Kasi marami hong mga Filipino ngayon, nakatingin po ang mga mata nila sa survey. Yan ang kanilang, ano na yan eh, given na yan. It's a fact na already na maraming mga Filipino, ganyan ang gusto, ang ginagawa. Nakatingin po sila palagi sa survey. Kaya nga si FPRRD dati, survey din ang basihan niya ng kanyang disappointment kay Sara at kay PBBM kasi nag-vice lang si Sara. Diba? Okay. Then, ito ngayon, ang assignment po ng ating Pangulo. Ano ang tanong nga ano ang dapat gawin ni PBBM? Well, kailangan pong gawin ng Pangulo rito ay i-address niya po ang presyo. Okay? So, ano ibig sabihin natin dito? Hindi ba nagkaroon ng, ang issue po kasi natin ngayon, yung mga basic commodities, tumaas yung presyo. Ang problema, hindi ito naging katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Ang tanong, nagpaliwanag ba ng maayos ang ating gobyerno, ang PCO ba? 'Di ba? Tumayo ba sila para magbigay ng paliwanag? Wala hong ganong konkretong paliwanag para naiintindihan ng mga Pilipino ano ba talaga ang nangyayari sa atin sa mga pagtaas ng presyo, sa inflation, bakit ganito nagmamahal ang bilihin. Dahil maraming Pilipino sa totoo lang hindi po sapat sa kanila na sabihin na, well, ang ibang bansa nga, mauunlad na bansa, mahal din ang kanilang bilihin. They don't fucking care about the price. Because, very, very competitive yung sahod nila doon. Diba? So kahit nasabihin natin mataas yung cost of living, mayaman pa rin sila, nakakapagpadala pa sila ng remittances dito sa Pilipinas. Diba? Ayun nasa Pilipinas, tayo po, karamihan dito, isang kahig, isang tuka. Oh. Diba? So, kaya ganun po ka-importante.
Ano nangyayari? Bakit nagkakaroon tayo ng pagtaas ng inflation, 'di ba? Bakit tayo pag inflation talaga pataas 'yan. Tapos bumababa yung value ng mga yung quantity ng mga nabibili ng pera natin, 'di ba? Yan ay characterized yan ng pagtaas ng presyo. Subsidies, pwede rin ng subsidies dito, pero pang maiklian lang yun eh. So, ang isa hong ginawa ni PBBM dito na aksyon, until 2028, yung mga imported na bigas, at hindi lang bigas, eh, pero sa bigas po is 15% ang tariff na inalis nila. So, 15% ang ibababa ng mga bilihin natin, lalo na po dyan sa bigas. So, malaking bagay na rin kahit na papaano umabot ng mga nasa 40 pesos, 'di ba? 41 pesos ang kilo ng bigas. Yung mga umaasa na magiging 20 pesos ang kilo ng bigas, please don't or stop hurting yourself, 'di ba? Huwag niyo nang pangarapin pa na magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Dahil wala naman pong sinabi ang pangulo natin na gagawin niyang 20 pesos, 'di ba? Isang katangahan na ang sinabi ng pangulo na pangarap niya eh minislead na nila yung mga sarili nila at pinagkalat na ito po ay gagawin ng presidenteng 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Si Kibuloy nga malala, di nyo singilin. Huwag nyo sabihin na si Kibuloy hindi dapat singilin dahil siya po ay may-ari ng buong mundo. 'Di ba? So he has control in everything sa mundo. Bakit hindi niya mapababa sa 5 piso ang kilo ng bigas? 'Di ba? So, yan kailangan i-address ito ng pangulo natin yang inflation. Sa ngayon tama naman na nakikita natin, nagiging stagnant yung inflation, hindi na umaakyat. Ibig sabihin, mas magiging mabagal ang pagtaas ng presyo. Kaysa po yung mataas ang inflation rate, skyrocketing yung presyo din ng mga basic commodities. 'Di ba? So kapag stagnant yung presyo, ibig sabihin kung magkano yung presyo natin ng mga nabibili, so matagal na panahon hanggang diyan lang 'yan. Gano'n. Okay? So dito naman ho, isa sa dapat din anuhin ng ating pangulo ang Philippine economy. Now, pagdating naman po rito sa Philippine economy, pangkalahatan ito siyempre, 'di ba? Kailangan mag-boost yung ekonomiya natin. Well, tingnan niyo 'to. Sabi rito, that was yesterday, July 17, IMF, Philippines growth fastest in ASEAN, second in Asia. Grabe Philstar Global po 'yan. Hindi po 'yan mga gawa ng mga kung sino-sino lang. Okay, Philstar Global 'yan, pag-aari ng dating House Speaker Sonny Belmonte. Okay, sabi diyan, Manila, Philippines is expected to be the fastest growing economy in Southeast Asia and second fastest in Asia over the next 2 years. Okay, base po yan sa World Economic Outlook ng International Monetary Fund. So, may makikita po tayo na pag-angat. Okay? Hindi na po yan galing sa bansa natin yung mga pananalita na yan. Yan ay galing na mismo rito sa International Monetary Fund at yung kanilang forecast na yan, na growth ng Pilipinas. Now, ano naman po ang dapat gawin dito ng presidente? Well, we have to realize it. Okay, there was a projection sa nakikita nila na takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, ang kakayahan natin, pero kailangan natin itong ma-maintain at hindi lang ma-maintain nga, mahigitan pa natin. So kung 6%, dapat mas mahigitan pa natin, the more, the better. Diba? Kaya kailangan, masawata agad yung mga nag-aasik ng mga maling-maling mga balita na nakaka-apekto po sa performance ng ating ekonomiya. Okay? Now, ito pa. IMF to lead, Philippines to lead ASEAN in 2024 to 25. 6%. Sa 2025 po, ang nakikita naman nila is ang growth natin is magiging 6.2. Then ito yung mga leading
Yung mga dito sa ASEAN, and then dito naman po sa buong Asia ang India is 7%, China 5%, Korea, yung score is 2.5 and 5 in Japan is 0.7. Ren, the Philippines is expected the fastest growing economy. Yan. Magaganda ho yung mga naglalabasa ng mga forecast para sa Philippine economy. And again, isa lang po ang kailangan gawin dito ng ating Pangulo ay i-maintain po ito. Okay? Ma-maintain niya yan. Okay, so balikan natin ngayon itong assignment ng Pangulo. Then, ang corruption dito ho sa ating bansa, yung mga suhulan, yung mga ganyan. Oh. So, importante rin yan. Meron kailangan dito magkaroon ng makikita yung mga tao na yung agency natin, so far wala pa ho akong nabalitaan na meron tayong agency, yung parang ARTA, 'di ba, na tumututok sa mga corruption sa mga ahensya ng gobyerno. So far wala pa akong nakikita ngayon na ganong klase na approach ang ginagawa ng gobyerno natin. Wala pang nahuhuli at nakakasuhan. Dapat po kasi hindi po palaging sample, 'di ba? Dapat palagi ito tuloy-tuloy, laging gano'n. Magkaroon tayo ng consistency, hindi yung puro ningas kugon na ugali ng mga Pilipino. Pag hindi na mainit sa balita, wala na. Hindi na gagawin, 'di ba? So yan kailangan natin dito ng gobyerno ay maging talagang seryoso sa pagsupil sa corruption. And then yung death penalty, ibalik ng presidente, paamyendahan ng constitution, 'di ba? Ilagay ang graft and corruption, yung mga ganyan, plunder, yan po sa paparusahan ng death penalty at magkaroon ng special court na magre-review ng lahat ng mga kaso na dinadesisyonan ng RTC or ng Court of Appeals na mga capital offenses, yan po automatic review. So doon po mapunta sa special division ng Korte Suprema naman para sila mag-review. Dapat ganun eh. 'Di ba? Pabilisin ang trabaho. Hmm. PAOK is anti-corruption drive mismo. Yan sa presidente. Tama. Kaya lang ang PAOK natin nakatutok sa Pogo, 'di ba? Ang ibig kong sabihin na gusto ring marinig at makita ng mga Pilipino ay meron po silang nalalansag na mga yung mga katulad ng halimbawa etong Pastillas Boys, 'di ba, ng BI dati. Oh, binigyan ni Duterte ng tagi-1,000. Papakain daw yung pera nung nakaharap niya na. Hindi niya mapakain, kulang na lang masahiin niya. Hindi rin niya napatanggal sa pwesto, 'di ba? So kailangan yung mga ganyan sabi nga alingasaw pa lang ng korupsyon, 'di ba? Sisibakin na ng pangulo. Well, the best thing na gawin rito ng pangulo siguro huwag siyang umasa doon sa mga tauhan niya na magre-report. Lalo na kung ito ay may mga tropa-tropa sa iba't ibang sangay ng gobyerno. 'Di ba? So dapat magkaroon ng presidente rito na pakikinggan niya na hindi nakikinabang sa Malacanang. Yun po yung sa akin dito. Kasi ito yung may lakas ng loob na magsabi si ganito corrupt, si ganito yung ginagawa. Si ganito umaabuso sa kanyang tungkulin. Oh. Pagka nagawa ho ng Pangulo yan, nako maniwala kayo. Talagang baka pumalo na ng 70% yung kanyang approval and then trust rating. Okay, and then next naman po rito is the poverty. Dito naman po ang problema, paano maaalis ng presidente ang kahirapan ng mga Pilipino? 'Di ba? Ipatupad ng tama ang batas. Magkaroon ng higpit tapos maging transparent palagi ang presidente natin. Imbis na siya yung namumudmod ng mga ayu-ayuda, siya na ho ang magkaroon ng special na oras to talk to the people. 'Di ba? Importante ho kasi na naririnig ng taong bayan ang mga paliwanag ng presidente sa iba't ibang usapin. Yan, iba yan kaysa doon sa mga bali-balita lang sa kanya. Tapos hindi naman sinasabi ang totoong, 'di ba, mga kwento.
O, tingnan nyo na lang yung nangyari doon sa West Philippine Sea. Di ba? O, hindi kumpleto ang kwento sa Pangulo. Kaya iba rin ang kanyang approach. Until such time na nakausap niya yung mga laging nakakaharap ng mga Chinese Coast Guard yan sa Ayungin Shoal. So doon nakumbinsi ang Pangulo na yung pagkaputol ng daliri rito, yung atake na yon, hindi ito aksidente lang. Ito po ay talagang deliberately, talagang intention nila. Sila yung nanlusob. Hindi po nila kailangang ipasa ang death penalty. Maniwala po kayo sa akin, sir. Hindi po nila kailangang ipasa. Ang ipinapasa po yung wala pa hong batas. Meron na po tayong death penalty, 2016, sinuspinde ni Gloria Arroyo. Now, what BBM can do about this is undo the suspension. Tapos paamyendahan ng ating saligang batas, paamyendahan ang mga covered cases ng under po ng plunder, graft and corruption, mga ganyan. Hoarding, yan na itong mga kaso na to ay magiging punishable by death. Ganon. Yan, susuyo din na mga anti-administration kaya tago na sila. Okay. Reopen lang yung batas na yan. That's correct. Sinuspindi lang kasi. So yan, poverty. Diba? Hindi maaalis ng gobyerno yan ang kahirapan sa mga Pilipino. Mararamdaman lang natin na nakaalis tayo sa kahirapan pag yung sweldo po ay lumaki. Nagkaroon ng lalaki kasi yan kapag maraming job opportunities dito sa mga tao. For example, in our cases under BPO industry, sa call center, ang sahod namin doble sa sahod ng mga karaniwang manggagawa. Lalo na pagkakatulad ko na mahigit isang dekada na sa call center, kapag magkaroon kami ng mga job offer, nako, kung yung ordinary, bibigyan pa nila ng 30,000, sa mga katulad ko, ang bigayan na sa amin, babato na yan ng 40, mababa na yun. Isang buwan. Alam yan ni Go Philippines. Diba? Bakit? Kasi nga, maraming demand na trabaho, konti po kami. Konti yung supply, kumbaga. Law of supply and demand rin yan eh. Now, ito pang isa, yung sahod ng mga manggagawa. Okay? And then, hindi naman natin mapapasahod yan. Diba? Pero issue to sa kanila. Kasi nga po, dahil po dito sa inflation. Yan. Yung pera nila, konti na lang yung kayang bilhin dahil sa pagtaas ng presyo. So, kung gusto nilang mangyari, tumaas din ang kanilang sahod. I believe meron na rin na pagdagdag na aumento sa sahod eh. And then yung international relation natin sa China, yung West Philippine Sea, yan. Issue rin po yan para sa ating Pangulo. Okay? Kasi nga, masyadong ang issue naman dito ng ibang mga Filipino is not about na dinadala tayo ng Presidente Marcos sa giyera, hindi naman po yun. Ang sa kanila is maging matatag yung ating response, hindi yung tayo binubuli-buli, yung inaapi palagi ng China. Samantalang yung South Korea, ibang mga bansa, pinalulubog pa yung mga barkong pangisda ng China na napaka-agresibo. Yan, yung tingin nila lahat ng dagat kanila. Okay, and then, so far wala naman ako ba nakikitang masama rito sa international relations natin eh. Kaya tingnan nyo nga, sa NCR, 5 lang siya. Diba? Balance Luzon, 6. Maging Mindanao, 6. Hindi ganun ka-big deal sa kanila. Katunayan, it's more than the majority of the Filipino people, they are supportive of asserting our rights in West Philippine Sea. Diba? Mas gusto nila yon. And then, ito rin syempre, pampito, yung trabaho. Well, syempre, pag marami pumasok na negosyante rito o negosyo, magkakaroon rin po ng maraming job opportunities. Pero so far, ang employment po, ang unemployment rate natin, mababa.
Hindi na katulad nung nakaraang pag-upo ni PBBM na talagang napakataas ang unemployment rate. So ngayon mababa na. Alright, and then agrikultura, nasa pang-8 na siya. Ibig sabihin, nakikita ng mga Filipino na ang effort ng ating gobyerno diyan sa agrikultura, pagdating sa pagkain, sa hapagkainan, nakikita nila may maganda namang resulta. Although hindi man bumaba yung presyo ng mga bilihin, kaya nga number 1 ang inflation, tanggap na nila ang diyan po sa hanay ng agrikultura. Ang hinihingi nga nila diyan suportahan. May suporta naman. For me, for agriculture, dapat po magkaroon tayo ng mega farms. Iba-iba yung mga itinatanim kada lugar, hindi yung pare-pareho lang. Ganun dapat. Tapos sistematiko na yung patubig, 'di ba? Lahat high-tech na dapat. Okay, so far ito pong top 3 na ito ang nagpapabigat sa buhay ng pangulo. Diyan. Sarap tingnan no, sarap anuhin na may pag-asa ng Pilipinas. 'Di ba? Performer tayo next ano year. Actually 2024 may nakikita na sila na paglago sa atin Pero kinakailangan kasi ito ay mako-convert into reality. Paano 'yon? Mararamdaman din naman natin dapat ang pag-unlad. Now we have the the Malasakit Investment Corporation or 'di ba? Yung MIF. Oh. Ano na nila 'yan na yung pamumuhunan, 'di ba? Hindi yung drawing pa rin na hindi natin malaman kailan ba talaga nila gagawin yung pamumuhunan sa iba't ibang mga sektor katulad ng enerhiya, 'di ba? Saan ito saang lugar ito? Dito ba sa Pilipinas o sa kasi pwede silang sumusyo sa labas Pwede silang magnegosyo ang Maharlika Investment Corporation. Kailangan itong MIF may pagkakitaan na 'to. 'Yun ang pinakaimportante rito. Para dagdag revenue niyan, yung revenue niya mapupunta sa gobyerno mismo. Malaking-malaking bagay kapagka hindi tayo nangungutang. Ang sinusulong talaga ng ating pangulo ay ang agrikultura ay mapalakas talaga. That's correct. Okay. Migs Nograles, Mayor. Team KMA, hello po sa inyo. Ito, lalaki ang sahod at maraming job opportunity kung ipapasa ang foreign direct investment. Tama. Meron tayong batas about the foreign direct investment. However, what's fucking it up is the reality in our constitution, the 60-40 natin. Yun ang problema natin dito, yung 60-40 restriction. Kasi hindi po pwede na itong mga batas na yan they will go beyond the constitution. Hindi pwede 'yon. 'Di ba? Kaya nga tama ho na yung foreign direct investment, yung economic chacha ay trabahuin ng Senado. Pero paano natin magagawa 'yon? 'Di ba? Paano magagawa 'yan yung mga senador natin ayaw ng charter change o kahit simple amendment ayaw nila. Sabi, yung hindi puro gaming, yan, maunlad tayo sa ganyan, totoo yan. But monopoly ng PAGCOR ang regulator at pagiging operator, tinayo ni Marcos Sr. yan, dating Manila Bay Casino. The government was regulator and humawak minsan ata ng mga Romualdez. Operator, siniraan lang at cronyism daw. Umunlad at dadami ang trabaho kung napapaboran ng foreign direct investment. Well, pagka ganyan ho, kailangan natin dito, yung mga kontra nga po sa charter change, sa Econ Chacha, yan po sa FDI, yung mga kontra, huwag na po nating iboto sa darating na halalan. Hindi yung titignan lang natin, eto bang politiko na to, sang-ayon ba to sa mga sinusulong ni PBBM?
Okay, sang-ayon at kakampi ng pangulo. Ang tanong, alam ba niya ang trabaho niya magsulong ng panukalang batas, 'di ba? So that's another matter. Oh, kakampi nga siya ng pangulo, tanga naman, parang wala ka pa ring kakampi, tama, 'di ba? Okay, so iwan naman natin 'to.